po sa NKTI, pansamantalang ginawang ward yung gym nila sa dami ng kaso ng leptospirosis. Kamusta po ang San Lazaro Hospital? Kamusta po ang status ng ward ninyo for leptospirosis patients? Yes, Cheryl, no? Bigyan lang kita ng update. Ang pinaka-latest namin ngayon, no? Since August 1, we are admitting patients with leptospirosis. Umabot na kami ng 149 cases, no? At alam mo naman na ang allotted bed lang namin sa leptospirosis is around 65, no? Because we also cater for other infectious diseases. Kaya talagang initially, medyo nahirapan but we have to adjust. Nag-allocate kami ng mga additional beds na yung hindi pa nagagamit ng mga ward na hindi napupuno. Parang ini-realign lang natin. And hindi naman tayo dumating sa punto nung kagaya nung Ondoy before na naglalabas na pa kami ng mga cut bed, no, na nandun naman sa mga corridor. Hindi naman, nagkakasya naman so far. Doon po sa, ilan po ulit? 149, Doc? Yes, 149 since August 1 and every day we have average of 5 to 7 admissions. In one day, like last Sunday, nagka-17 yata isang araw lang, no? So yun yung medyo pinaka-peak ng admission namin. At hindi naman po lahat yun sa Maynila lang galing. Hindi, kasi ganito yung mga demographs na nakikita namin. Ang pinaka-most common pa rin, no? Like 20% are in Manila, but there are also coming from Malabon, Caloocan, and as far as Bulacan and Cavite, pumupunta pa rin sa amin. So, I mean, kalat ang distribution ng pinanggalingan ng mga pasyente, and lahat itong mga pasyente, Cheryl, ay mga referral ng mga iba't ibang hospitals, no? Parang coordinated referrals to ng mga ibang hospital din. Yung iba po bang DOH hospitals po natin ay wala pong kakayanan na mag-cater po sa leptospirosis cases. Kaya po napupunta sa San Lazaro or sa NKTI or lahat naman po ng ating government hospitals kaya po? Actually, sa mandatos ng Department of Health, dapat lahat ng hospital, especially yung mga tertiary hospitals, kayanin natin. Pwedeng mag-manage ng leptospirosis kasi wala namang pagkakaiba ang management nito kung sa isang hospital or the other hospital. Kasi meron tayong clinical practice guidelines na sinusunod dito na pag meron kang ganito, ito lang yung i-follow mo. Ang nakita ko lang dito siguro, Cheryl, na yung mga pasyente na kinakailangang severe na siguro yung practice nila na pag ganito ng severe, baka hindi na kami confident i-manage dito ng hospital. Kaya i-refer na natin to sa mga specialty hospital. Siguro ganun yung nagiging behavior ng mga ibang hospital para lang at least sigurado sila na kung ilipat nila sa mga ganitong klaseng hospital, merong kakayanan at kompleto. Pero dapat lahat ng government hospitals dapat mag-manage ng leptospirosis.